Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayon po sa salita ng Panginoon na matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Nasaan ka man ngayon, kapatid? Tayo may puri at magsamba sa ating Diyos dahil siya ay napakabuti. Kaya niyang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan, sobra pa o higit pa sa ating hiling o nais. Kaya tayo magsamba at magpuri sa ating Diyos. Hallelujah!
comfort, Lord, sa panahon na kami po ay nahihirapan, Lord. You are the comfort, Panginoon, of our lives, Father God. You are the Savior of our souls. I confide in you through all my darkest moments.
be praised, Father. And your name is great, Father. And right now, Father God, we give thanks to you. With all our hearts, Lord, we'll tell of your wonderful deeds, Father God. Lord, we offer our hearts to you. And our lives, Panginoon, binibigay po namin sa iyo, Father God, for your glory. Father God, na kami buhay. Lord, dahil po sa iyo, Panginoon. Kaya po kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat agad sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, Lord. Na yung pag-ibig sa amin, Panginoon, ay hindi masusukat, Panginoon. Kaya po, Father God, kayo po ay nagpupuri, tinatas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Be glorified, Lord. Be magnified. In Jesus' mighty name, amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah.
Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Nawa ang kamay ng Panginoon ay patuloy na gumagabay sa atin at na sa loob ng linggong ito, ang kanyang kalooban, ang siyang ating nagawa at meron pong mga bagay na ginawang Panginoon na masasabi natin na tunay at buhay ang Panginoon. Last week, sa pagsimula po ng ating series, ng ating bagong series, our series is about spiritual discipline. Ating napag-alaman na tayo po ay mga obra maestra ng Panginoon. We are a masterpiece in the making. Dahil tayo ay inihanda ng Panginoon in advance. Nung unang panahon, hindi pa nga tayo siguro ipinanganak, tayo po ay inihanda na ng Panginoon sa isang napakaganda na version po natin upang gumawa tayo ng isa ring napakaganda na isang gawain na kaibig-ibig sa kanyang harapan. Napagalaman po natin na upang maabot natin ang ating tinatawag natin na best version of ourselves, kailangan po natin na mag-effort. May dapat po tayong gawin. At magaganap po yun. Yung mga bagay na yon, lalo na sa spiritual na aspeto ng ating buhay, doon sa tinatawag na spiritual disciplines. Disciplines dahil higit po ito sa isa, marami po ito. At last Sunday, napag-alaman din po natin na ang disiplina or discipline is not about punishments. It is not about rules and regulations. It is not something others do to you. Hindi yung mga bagay na mga ginagawa ng ibang tao para sa iyo. But rather, it is something you do for yourself. That is why, sabi natin last Sunday, ang discipline is for our own good. So that we will achieve the best version of ourselves. So para sa ating sarili ito. Hindi ito para sa iba. At hindi ito ginagawa ng iba para sa atin. We also have learned, na pag-alaman natin last Sunday, na ang spiritual discipline is the development of the inner being of every believer, of a believer that has been transformed by Christ. Nung tinanggap natin si Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Panginoon, the old has gone, ang luma ay lumipas na, ang bago ay dumating na. At itong mga bagong bagay na to ay magaganap, hindi po siya actually yung iba instant, pero yung iba dahan-dahan. At nagaganap po ito sa pamagitan ng tinatawag natin na spiritual discipline. So, spiritual discipline is also about shaping and build a believer into a life aligned in accordance to the heart, to the character, and the will of God. So, spiritual discipline, like yung disiplina na ginagawa natin sa ating mga sarili, this is also good for every believer. It is for the good of every believer. Now, these sets of basic spiritual disciplines na ating pag-aaralan ay hindi po agad natin ito mamamaster. As a matter of fact, itong spiritual disciplines na ito will take time upang makasanayan natin. And there will be series of adjustments, battle with frustrations dahil hindi nga tayo sanay na gawin ang mga ito. Because bago tayo makakilala sa Panginoon, we have been wired differently. Iba yung ating mga nakasanayan. Now, sa pagpatuloy po natin pag-aaral, I have some kind of reminders and pointers. Una, dito sa ating congregation, dito sa SBC Converge, ang mga aaralin natin ng mga spiritual disciplines ay hindi po natin ginagawa
na compulsory. Ibig sabihin, ay talaga, gawin nyo ito. Ito talaga, ito ang dapat. We're not doing things like that. I'm not telling you to do it na parang wala na kayong choice. Because all of what we are doing here is a matter of choice. Kailangan nating piliin. Kailangan nating gawin sa ating sarili. So, hindi po siya compulsory. Hindi po natin ito ginagawang batas. Rather, we encourage everyone to do it. Take note the word encourage. Why? Because we will be blessed. Tayo po'y pagpapalain kung itong mga spiritual disciplines na ito ay ginagawa natin. First and foremost, we will achieve the best version of ourselves spiritually. Pangalawang reminders or pointers na gusto ko pong ibigay po sa inyo sa umagang ito is that itong mga spiritual disciplines na ito na aralin natin, we're being modeled by Jesus Christ Himself. And ito po ay ginagawa ng mga early disciples. Yung unang mga mananampalataya. Spiritually, especially doon sa mga kanyang mga 12 disciples at saka yung mga sumunod sa kanila. Another pointer that I would want to impress sa bawat isa atin, that itong spiritual disciplines will become part of our spiritual goal. We will make it a spiritual, rather his personal goal. We don't do this. Spiritual disciplines to showcase to others. Hindi natin ito ginagawa upang ipakita natin sa iba na meron tayong ganito. Hindi po. We do these things, these spiritual disciplines, in order for us to live on it. No? Upang this will become a way of living for every one of us. So, yun po ang ating mga gusto kong ipaalala sa bawat isa sa atin. So, sa ngayon, let's open up our Bibles. Sa ating pag-aaral, magsisimula po tayo. Sana po ay hard copy po yung ating mga Bibles. We will not rely on, okay naman po yung may mga Bible applications sa mga cellphone, but I would want everyone sana na merong hard copy ng mga Bibles. Namimigay po tayo ng mga Bibles. Kung walang Bibles po, pwede po kayong manghingi po sa amin. Na? Let's open up our Bibles in Acts chapter 2, verse 40 to 47. Acts chapter 2, verses 40 to 47. Ito po ang pagkasulat. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Verse 47, praising God and enjoying the favor of all people, and the Lord added to their numbers daily those who were being saved. Ito po ang napakagandang accounts ng mga ginagawa ng mga disciples noong mga nakalipas na panahon. Makikita po natin dito na yung unang mga disciples, yung unang mga mananampalataya, meron po silang mga practices, meron silang mga ginagawa, meron silang matatawag natin na mga habits or mga spiritual disciplines na ginagawa. Ano po yan? In verse 42, ang sabi po, they devoted themselves to the apostles' teachings. So, ibig sabihin, nag-aaral sila. Mayroong pag-aaral sa salita ng Panginoon. Pangalawa, they devoted to fellowship. Yung pagsasamahan, yung pakikisama,
yung pag-ugnayan, still in verse 42, ang sabi po doon, they devoted themselves to prayers. In verse 44, makita natin na sila ay kumpul-kumpul, sila ay sama-sama. In other words, they practice community. They just don't have fellowship, they have this community. They are just one. They walk and work as one. They practice generosity. Nandun yung pagtutulungan, yung pagbibigayan. And lastly, in verse 46, sabay-sabay sila na nagpupuri, nag-worship sa Panginoon. These are, shall I say, some of the disciplines, some of the spiritual disciplines. These are the habits, these are the practices of the early believers na pwede rin po natin gawin. Or talagang napakaganda sana kung ito din po ang ginagawa natin. Ito din po ang gagayahin natin. From this text na binasa natin, I will try to give a picture, a candid picture. Isang malinaw na larawan ng mga ginagawang ito. At susubukan po natin itong isa-isahin on the course of our study, in the course of this series, kung paano natin ito gagawin. At paano ito maging bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. I would say that these spiritual disciplines na makita natin in the Bible, but we will just aralin po natin, we will study the basic. Yung mga basics lang ng mga disiplina. And today, yung sinabi po doon na prayers and devoted to the apostles' teaching, ito po ang gusto ko pong aralin sa araw na to. Quiet time or personal devotion. Pananalangin. Yung mag-isa ka. Solo ka. Ito'y pakikipag-usap sa Panginoon in a very personal and intimate manner. Yung pakikipag-isa, pakipagnaig natin sa Panginoon. Sabi ko po kanina, itong mga spiritual disciplines na ito ay minulil actually ni Jesus. Ginawa ni Jesus mismo at ng mga early disciples. At sa umagang ito, I am going to give you some verses, some texts, as a proof that Jesus indeed have this habit of having a quiet time. And meron po akong mga verses, and I'm going to read it for each and every one of us. In Mark chapter 1, verse 35, sabi po dito, very early in the morning, while it is dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Very early in the morning. In Luke chapter 6, verse 12, another proof that Jesus has this habit of quiet time or personal devotion. Luke chapter 6, verse 12, it says, one of those days, Jesus went out to the mountainside to pray and spent the night praying to God. Another verse, Matthew chapter 14, verse 23. After he had dismissed them, he went up on the mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone. And last verse, Luke chapter 5, verse 16. Jesus often withdrew to lonely places and prayed. So these verses ay isang patutuo that Jesus himself have his quiet time. If Jesus have his quiet time, meron siyang habit
ng pakipag-usap sa Panginoon, yung personal devotion, I guess it is but fitting, it is but imperative na tayo din po ay merong ganon. And for those who are practicing regularly the quiet time, ay makapagsabi na napakasarap, napakaganda nito para sa kanila. At sa umagang ito, I will give you a testimony. Some of our sisters in the Lord ay magbibigay po ng, ang tawag po nito ay vlog. Ano ba ang masasabi nila tungkol sa quiet time? Hello po, salamat po sa Panginoon Diyos sa pagkakataon na makabahagi po ako sa inyo ng isa sa mga ginagawa po ng isang Kristiyano. Ito po ay pagkakaroon ng intentional na oras para sa Kanya. And it is a two-way heart-to-heart talk with the Lord. Or ang tinatawag po natin na quiet time with the Lord. Ang quiet time po or personal devotion ay napaka-importante po sa aking buhay. It is like a breath to me. Ako po ay may asthma simula pa nung bata pa. Kapag ako po ay hinihika, nahihirapan po akong huminga at limitado po ang aking galaw. Sa mga panahon po na hindi po ako nakakapag-quiet time, nararamdaman ko po na hirap ako sa buong araw. Masyado din pong magulo ang aking nararamdaman at mga naiisip. At marami po akong ginagawa pero feeling empty din po ako. Pero kapag pinaprioritize ko po ang pagka-quiet time, kahit pagod po ako at maraming ginagawa, nakaka-feel po ako ng joy at may accomplishments po ako sa mga ginagawa ko. Ramdam ko ni po yung guidance at saka yung leading po ni Lord sa buong araw. At magaan din po ang lahat kahit may challenges. At mas nakikilala ko po kung sino ang Diyos at ang purpose niya sa aking buhay. Ngayong panahon po ng pandemic, sa pagka-quiet time ko po with the Lord, mas nararanasan ko ang kanyang grace and provision. I feel He is holding my heart from any unwanted emotions po. Mas nararamdaman ko din po ang strength na galing sa Kanya kahit may mga kahinaan, kahit may mga pagsubok, at may peace din po ako nararamdaman. Kahit po magulo yung sitwasyon, magulo po yung mundo, tunay nga po na yung pag-i-spend po natin ng time with the Lord, yung pakikipag-usap po sa Kanya, yung pakikinig po natin sa Kanya, nakakaranas po tayo or natatagpuan po natin yung grace niya, yung strength niya, yung comfort niya, at sa kanyang peace po na galing po sa Kanya. At naunawaan po natin kung ano yung purpose ni Lord sa ating buhay, kung bakit pa tayo naandito sa mundong ito. Kaya pupurihin po ang Panginoong Diyos at God bless po sa lahat. Good morning everyone! Alam niyo ba yung best way para simulan mo yung araw mo? That is through quiet time. Yung ikaw at si Lord lang. Akala natin masarap simulan ng isang araw sa pag-inom ng kape or kaya naman makatanggap ng text, ng isang good morning na text from someone. Pero mas masarap pa rin pala talagang ma-receive ang word na galing kay Lord. Minsan, iniisip natin nakakatamad, nakakaantok, na sana itinulog na lang natin, pero hindi eh. Kailangan natin gumising ng maaga. At mag-devotion kay Lord. Kasi alam nyo, everyday, hindi natin alam kung ano yung kakaharapin natin. Anong klaseng storms, anong klaseng problema, anong klaseng challenges. Pero, isa to sa mga secret ko kung paano ko napagtatagumpayan ng mga bagay-bagay. Hindi dahil magaling ako, hindi dahil malakas ako, pero dahil kasama ko si Lord. Kasi kung ako lang, hindi ko kaya eh. Pero si Lord, He is the answer. He is my comfort. He is my strength. He is my confidence. Kasi kung ako lang, wala akong bagay na kaya. And this is how I fight my battle. I fight it with the Lord. I surrender it to God. Kasi siya lang naman yung may kakayahan ito. I hope nakapag-quiet time kayo today. God bless. So, nakita nyo po yung vlog ni na Ate Happy at ni Ate Abby. So, meron silang mga patutuo
meron siyang sinabi tungkol sa quiet time. And that's why my concern today, in this specific series po natin sa umagang ito, I want everyone to see an example of a quiet time, how we do the quiet time. Ginagawa po natin ito for some kind of model also, kung paano natin ginagawa. Sa akin, ginawa po natin itong simpleng-simple upang magaya po ng bawat isa. So, ito po yung quiet time. I'm giving you an example. Sana pansinin niyo po at kung magaya niyo po ang mga components nito, mas maganda po mga kapatid. So this is my quiet time. Example po para sa bawat isa sa atin. This is my quiet time last October 26. I'm doing this, I did this, especially this part of the scripture, as an example. This is an actual. Kasi ito yung araw din na ginawa ko po. Inihanda ko rin po ang outline ng preaching na ito. So, October 26, 2022. Nagsimula po ako, alas 5:15 ng umaga. Ang text ko po ay John chapter 1. At di ko pa, nung magsimula po ako, hindi ko tinignan kung hanggang saang verse ako titigil. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. So, title, wala pa po akong title. So, binasa ko po. Ang nabasa ko po ay ito, John chapter 1, verse 1 to 3. Tumigil po ako sa verse 3. Ipapaliwanag ko po sa inyo bakit. Ang 3 versikulo lang po yung binasa ko. Ito po nasabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. So this is the Word. Pagdating ko dito, this is very striking. Dito ang dami na. Tigil na po ako rito. Bakit? Marami na po akong nakita ditong katotohanan. Dahil mga kapatid, ang quiet time is not something that we have just to read the Bible. Quiet time is about having or doing an application of the Word. Kumbaga, hindi po tayo nakikinig upang may isasagot tayo dito. Tayo nakikinig upang meron tayong matutunan. So dito sa salita ng Panginoon, inaaral natin siya upang meron tayong matutunan at meron tayong magagawa as a sort of application. So, ang quiet time na ginagawa ko ay meron po siyang 3 components. Number 1 component is, aalamin ko po kung ano yung character ni Lord. God's character. At kapag hindi ko makita yung God's character, tinitingnan ko yung intent of Lord, yung intention. Ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon? Kaya lang dito sa verse na to, meron po, napakarami pong character ni Lord dito. Ito po ang nakita ko. Number 1, sabi po doon, He was the Word. Siya ang salita. So, character ni Lord, siya ang salita. Pangalawang nakita ko po is, He was the beginning. Siya ang simula. Pangatlo, He created all things. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay. So itong 3 ito, sa akin, loaded na po ako rito. Kaya hanggang 3 lang. Kasi marami na nga itong 3 characters ni Lord na ito. At yung pangalawang component po ng quiet time na ginagawa ko ay yung pangalawa is my response to God's character and to the intent of the Word. So, ito po, ano yung sagot ko rito sa character ni Lord? Ang response ko po ito is some kind of a prayer. Isa itong panalangin. Ito po yung aking response. Ito po yung aking panalangin sa response ko doon sa character ni Lord. Sabi ko, aking Ama, aking Panginoon,
at tagapagligtas. Maraming salamat po sa iyong salita sa umagang ito. Na nag-remind sa akin na ikaw ang salita. Ikaw ang simula ng lahat ng walang naganap sa mundong ito na hindi mo nilikha. Pinupuri kita at pinasalamatan dahil ikaw ay nandirito sa akin, ang iyong salita ay nananahan sa akin. At ikaw ay nananahan sa akin. Pinupuri kita at pinasalamatan dahil ako'y iyong nilikha, harinawa ay makita ang iyong katauhan sa buhay ng iyong lingkod. Pinupuri kita, aking Ama. So this is my response. Ito po yung aking panalangin in response to His character. So, ang pangatlo po, ito po yung isa sa mga pinakamahalaga na bahagi. Anyway, lahat ng component na yun, mahalaga po yun. Yung character of God, yung response to His character, at itong pangatlo, itong application. My application. Ano yung application ko doon sa karakter ng Panginoon? So, ang application ko ay ganito. I have two applications also. Number one is that sa araw na to ay maglalaan ako ng oras, pupuntahan ko si Samson. By the way, si Samson, isang leader din ng church sa aming lugar. At ang sabi ko, magsishare ako sa kanya ng salita ng Panginoon. I have something, parang some kind of mentoring sa kanya, galing sa salita ng Panginoon. So, sabi ko sa araw na to, on that particular day, pupuntahan ko si Samson at magsishare ako ng salita ng Panginoon sa kanya. Pangalawa, sabi ko, sa araw na ito, tatawagan ko si Jehovah. Si Jehovah isa po sa ating mga church youth leader ng ating church. At sasabihin ko sa kanya na maganda ang kanyang pagkahimay-himay ng salita ng Panginoon nung nakaraang Ignite Virtual Worship, nung nakalipas na linggo. At magsisit ako ng oras sa kanya upang mag-usap kami, upang lalong ma-enhance ang kanyang sarili sa pag-share ng salita ng Panginoon. So ito yung application ko. Bakit? Bakit ito yung application ko? Kasi I have to do something new. Yung puntahan ko si Samson, number one, ay bago yan sa akin. Hindi ko yan usual na ginagawa. So, bakit itong application ko? Because I would want to model, I would want to follow. Gusto kong gayahin. Kasi ang application po, dito po lumalabas yung sinasabi natin na paggaya. By the way, hindi po talaga natin kayang gayahin na 100% ang ating Panginoon. Di ba yung ating vision is, yung ating intensyon sa ating pamumuhay mananampalataya ay maging Christ-like po tayo. So, sa ating quiet time, araw-araw, kung araw-araw po yung ating quiet time, I encourage everyone na gawing araw-araw yung quiet time. Kung araw-araw, meron po tayong mga application. At yung application po natin ay dapat doable po siya in that particular day. Ika nga, dapat hindi siya kung pwede sana. Kasi dito po lumalabas yung ating paggaya sa Panginoon. Na yung karakter niya ay mamumuhay sa atin, mag-manifest sa atin. So, dapat yung application natin, yung application ko, if you would see, sa araw na to, maglalaan ako ng oras. Kailangan gawin ko po ito na makakausap ko si Samson, magsishare ako sa kanya ng salita ng Panginoon. Why? Sabi nga natin, si Lord ang salita. Hindi naman tayo pwede maging salita. But we can share His word. So, application ko, magsishare ako ng kanyang word, pupuntahan ko si Samson. At that will be some kind of a new beginning. Why? This is an application to the character ng Panginoon na siya ang simula. So, ang aking resolution, ang aking application is that I have to do something new. I have to begin something new. I have to do something new. So, the same. Pangalawa, we have two application only. Mag-i-initiate ako. Sabi ko, sa araw na to, tatawagan ko si Jehovah. Sasabihin ko sa kanya, word again.
the power of the spoken word, sasabihin ko sa kanya, napakaganda ng iyong pagkahimay-himay ng salita ng Panginoon. At magsisit ako ng oras sa kanya na mag-usap kami upang pag-usapan namin na ma-enhance ang kanyang skill sa pag-share ng salita ng Panginoon. Our application is something that we should do. Kaya sabi ko, very crucial. Sa quiet time natin, yung application natin. Kasi kapag hindi natin ito nagawa, wala. Para lang tayong nakinig, tapos hindi natin ginawa. Wala tayong nagawa. Wala tayong application. Narinig natin ang kanyang karakter, nakita natin. Naaral natin ang kanyang karakter. Nagpasalamat tayo sa kanya. In response, pero sinulat natin, hindi naman natin kayang gawin. Kasi napaka-broad, napaka-complex. So kung gagawa tayo ng application, dapat simple. Dapat pwede sukatin. Dapat kaya nating abutin. At merong oras. So tayo, on that particular day. Bakit? Pagdating ng gabi, ako meron akong tinatawag, bago nakahiga na ako, binabalik-balikan ko yung aking quiet time. Sa umaga, kasi umaga po ako nagkwa-quiet time. Binabalikan ko, nagawa ko ba? Nagkakaroon ako ng evaluation sa presensya pa rin ng Panginoon. At kapag nagawa, ang sarap ng pakiramdam, para yung namuhay or nabuhay, nag-manifest ang Panginoon sa buhay natin. So this is the discipline na sinasabi natin. Discipline on quiet time. At pagkatapos nun, by the way, pagkatapos ng aking application, bumabalik ako doon sa yung sinimulan ko kasi wala po akong oras. Kanina, di ba, nagsimula ko 5:15. So nung magtapos ako ng aking quiet time, nakagawa na ako ng aking application, nakapag-pray na ako kay Lord, tinitingnan ko ang haba din. Tinitingnan ko anong oras ako natapos. So nagtapos ako alas 6 ng umaga. So I have 45 minutes na quiet time on that particular day. At saka yung text ko, linagay ko na hanggang verse 3 lang ako. At linagyan ko siya ng title. Ang title ko is The Beginning, ang simula. So, ganun lang po. And itong mga bagay na to, ang sinasabi po natin ay kapag hindi tayo sanay, ay medyo mahirap po siya. Hindi natin nakasanayan itong mga bagay na to. At hindi natin siya agad-agad. It will take time. It will take time na parang gigising ka ng umaga kung umaga ka nagko-quiet time. Kasi meron akong mga kakilala na nagko-quiet time sila in the evening. So yun po kasi wala naman, hindi natin ito ginagawang batas. What is some kind of convenient sa'yo na magiging bahagi na ng iyong buhay. Let me show you some pictures. Pictures ng mga, dating mga dati obese, pero yung latest picture niya, yan, medyo nag-slim. Ang comment sabi niya, this is hard, but not impossible. Another picture, sabi niya, on the left, I was 298 pounds. On the right, somewhere around 240, 245. So, kayang tapyasin. Ibig sabihin, kung magiging habit, maging parte na nating ginagawa, ay mangyayari po. Pwede po tayong may pagbabago na magmamanifest sa ating buhay. Itong isang picture, ang comment po niya, days of training become weeks, and weeks become months, and you can do unbelievable things even though it will take time. So the same thing with spiritual
disciplines. It will take time. Itong mga pinakita ko mga picture sa inyo, hindi na nakuha kaagad ang kanilang figures in just one day. It takes time. Sa buhay din natin man ng palataya, we cannot also get our spiritual figure in just one day, in just 1 week, in 1 month. My friends, my brothers and sisters, it will take time. It will take years upang ito ay maging bahagi na ng ating buhay. Kumbaga, nasa dugo na po natin. Nangyari po yun kay Ate Abby. Nangyari po kay Ate Happy. Nangyari din po sa ibang mga kapatiran natin. Kapatid, pwede rin sa iyo. This spiritual discipline is very vital. Mahirap, pero pwedeng maganap. And one day, we will see, maramdaman natin, at makikita ng ibang tao, we have changed a lot. Ang isang napakaganda po nito, dahil habang ginagawa po natin ito, the Lord is with us. And magmamanifest ang kanyang buhay, ang kanyang katauhan sa atin. And he will say, oh, this is my son, whom I am very well pleased. Itong aking anak. At ako'y nagkagalak sa kanya. Ang sarap po nung pakinggan, kapatid. We can do it. Mahirap, pero pwedeng maganap. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Most gracious Heavenly Father, thank you so much. At meron ka pong mga halimbawa na pinakita sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Sa pamagitan ng iyong mga lingkod noong unang mga panahon. Na kami po na yung mga anak sa kasalukuyang panahon ay meron pong mga dapat gawin upang ito po ay mangyari po sa amin ang mga transformation, mga pagbabago na dapat makita po sa amin bilang iyong mga anak. Na tunay na kami po ay magiging ilaw. Kami po ay magiging asin ng mundong ito. Na kung saan man po kami po itatayo at makikita po ang pagkakaiba namin. Dahil meron po kaming mga practices, meron po kaming mga habits, meron po kaming mga spiritual disciplines na siya pong magdodraw, mag-aakit ng mga tao upang gayahin ka sa pamagitan ng nakikita nila sa amin. Be glorified, O Lord. Be magnified in our lives. This is our prayers. This is our plea, Panginoon, sa iyo. At sa araw na ito, Panginoon, I continue to pray for my brothers and sisters, your guidance and protection, your provisions sa bawat isa sa araw-araw. Ang iyong salita nagsasabi, hindi mo nga talaga kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat po. Ito pong aking hiling at dalangin sa pamagitan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas at Panginoon. Amen and Amen.